Shalom! Ako si Rabbi Rich at masaya akong makasama kayo sa ating pag-aaral tungkol sa mga Hudyong ugat ng Brit Hadasha, ang bagong tipan. Ngayon, tatalakayin natin ang isang kapansin-pansing paglalarawan kay Yochanan ang tagapaglubog o mas kilala ninyo bilang Juan Bautista mula sa Mateo 3:4. Sinasabi sa kasulatan na si Yochanan ay nagsuot ng damit na gawa sa balahibo ng kamelyo na may sinturongong balat sa kanyang baywang. Ang kanyang pagkain ay mga balang at ligaw na pulot. Para sa modernong pandinig, mukha itong isang taong naliligaw sa disyerto. Ngunit para sa isang Hudyo noong unang siglo, ito ay isang malinaw na tanda ng kanyang pagkakakilanlan. Sa pagsusuot ng balahibo ng kamelyo at sinturong balat, sadyang ipinapakita ni Yochanan ang kanyang pagkakakilanlan sa propetang si Eliyahu o Elias. Kung titingnan ninyo ang Parandaang Hari 1:8, si Elias ay inilarawan ng eksakto sa ganitong paraan. Mahalaga ito dahil ang huling hula sa Tanakh o lumang tipan sa Malakyas 4:5 ay nangakong muling ipapadala ng Diyos si Elias bago ang pagdating ng araw ng Panginoon. Hindi lamang forma ang ginagawa ni Yochanan. Ibinabalita niya na ang araw ng Panginoon ay malapit na. Ang balahibo ng kamelyo ay itinuturing na basura noon. At tanging ang mga pinakamahirap lamang ang gumagamit nito. Habang ang sinturo naman ay nagpapakita ng pagiging handa sa paglilingkod o paggawa para sa hari. Sunod ay ang kanyang pagkain. Mga balang at ligaw na pulot. Sa Israel, ang balang na tinutukoy dito ay ang mga bunga ng puno ng karob na kilala rin bilang tinapay ni Juan. Kapag pinitas ang mga ito sa tamang panahon, ang lasa nito ay parang tinapay at pulot. Ang ligaw na pulot naman ay malamang na tumutukoy sa jam na gawa sa mga igos na hinog na at nahulog sa lupa. Ano ang itinuturo nito sa atin? Si Yochanan ay hindi nababahala sa mga luho ng mundong ito. Nabuhay siya sa kung ano ang ibinibigay ng lupa upang makapagtutuon siya ng husto sa darating na kaharian ng Diyos. Ang buhay ni Yochanan ay nagpapaalala sa atin na ang ating tunay na pagkakakilanlan ay wala sa ating suot o sa sarap ng ating pagkain, kundi sa ating tawag na ihanda ang daan para sa Mesiyas. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Adonai. Bigyan ka nawa niya ng katapangan tulad ni Yochanan na manindigan ng hiwalay sa mundo at ng pagpapakumbaba na paglingkuran ang hari ng buong puso. Inaasahan kong makasama kayo muli sa ating susunod na pag-aaral sa Mateo. Shalom!